Walang kakontentuhan. Yan yung pwede nating itawag sa isang taong hindi kayang magstay sa isang bagay o tao. Okay lang sana kung yung qualities na to ay ginagamit mo para maging mayaman o mas makatulong sa ibang tao. Pero kung gagamitin mo to para makaloko ng iba o makapanglamang ng iba, it's a no-no, kapatid. Kung na-experience mo ng maloko ng isang taong hindi marunong makontento, para sa itong topic natin ngayon. Dahil dito sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ka nga ba makakaiwas sa isang tao hindi marunong makontento sa iyo. Kung interesado ka, just keep on watching. Hello, what's up? Gary nga pala ulit. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Guys, malaking tulong sa akin yung like. Paki-smash yung like dyan at nakatulong ka na sa channel ko at sa ibang tao na marireach out nito. Unang-una sa listahan, para makaiwas ka sa taong hindi marunong makontento, ay pukusan mo yung sarili mo. Naranasan mo na bang maloko ng taong mahal mo at ipagpalit ka sa iba dahil lang sa simpleng dahilan na meron kang qualities na ayaw niya? O kaya naman may qualities ka na hindi mo nagagawa sa kanya tapos hinahanap niya yun sa iba. Naranasan mo na may pagpalit dahil sa mga ganyang simpleng rason. Sigurado ko, sinisisi mo na yung sarili mo sa mga nangyari, di ba? Siguro sinasabi mo sa sarili mo na ako nga yung may mali, ako yung nagkulang. Well, kung sa iba, pwede ngang nagkulang nga sila, pero kung ikaw, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka naman nagkulang pero wala pa ring pagbabago, yung tipong binigay mo yung lahat pero ipinagpalit ka pa rin sa iba, ibig sabihin lang noon guys, masyado na kayong tinake for granted. What you need to do ngayon is to focus yourself sa growth mo as an individual. Huwag mo nga hayaang malugmok ka sa kalungkutan habang yun ang iwan sa'yo nagpapakasasa sa kaligayahan. Focus on self-improvement hanggang sa masabi mo sa sarili mo na hindi siya kawalan sa buhay mo. At mas naging better ka pa ngayon na nawala na siya sa buhay mo. Kapag ginawa mo yon, one of these days, makikita mo siyang nangungulit-ulit na bigyan mo siya ng atensyon. At dun sa oras na yon, sa oras na magmakaawa siya sa atensyon mo, masasabi mo sa kanya na mas better ka na ngayon at yan ang napala mo. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Ikalawang tips para makaiwas ka sa taong hindi marunong makontento ay sa pamamagitan ng hindi mo pagpayag na malunod ka sa sakit. I get it guys, nasaktan ka at sa tuwing nakikita mo siya na masaya sa piling ng iba, lalo ka pang nasasaktan kasi nga ikaw dati yun eh. Ikaw yung dahilan ng mga ngiti niya dati. Ikaw yung nagpapasaya sa kanya. Pero kapatid, let me remind you, dati yun at hindi ngayon. The more mo kasing tinitingnan yung sarili mo sa nakaraan, the more mo ninanamnam yung memories nyo ng magkasama, the more kang masasaktan sa mga bagay na nakikita mo ngayon. Hindi ka lang masasaktan, madedepress ka pa at mai-stress sa mga nangyayari. Hindi naman kita pipilitin na biglang maging okay, pero wag mong hahayaan yung sarili mong malunod sa sakit ng nararamdaman mo. I know some of you guys, hindi lang heartache yung problema. Meron pang mga importanteng bagay o major things na kailangan ng atensyon nyo. Pero dahil sa pain na nararamdaman ng puso nyo, you can't go on and continue living, tama? Pero kapatid, lagi mong tatandaan na magpapatuloy ang buhay kahit pa nakatago ka dyan sa kahon mo, kahit pa nagmumukmuk ka dyan sa sulok. Hindi hihinto sa paglubog at pagsikat ang araw. Kaya the more kang nalulunod dyan sa pain sa puso mo, the more na dadagdagan yung problema sa buhay mo na kailangan mong iresolba. What if subukan mong i-focus yung sarili mo sa mga bagay na kailangan ng atensyon mo pangsamantala? Hindi permanente pansamantala. Saka ka magmukmok kapag natapos mo na yung importanteng bagay na kailangan ng atensyon mo. Baka one day, magising ka na lang na wala na yung pain sa puso mo at naresolba mo yung problema na kailangan ng atensyon mo. Dahil lahat ng pain na nararamdaman, maghihil yan eventually. At kung hahayaan mong malunod ka sa pain na nararamdaman mo, lalo kang ididrip niyan palayo sa buhay mo. Kaya naman guys, do your best to answer this question. Ngayon na nandiyan ka sa sitwasyon na nasasaktan ka, ngayon na nahihirapan ka, what will you do about it? Pag nasagot mo yan, alam ko, ready ka nang mag-move on. Okay, proceed tayo sa ikatlo.
Ikatlong tip na makakatulong sa'yo para maiwasan mo yung taong hindi marunong makontento ay sa pamamagitan ng pag-iwas mo sa kanya ng literal. Gusto mo siyang layuan, pero bakit lagi ka nag-i-stalk sa kanya at sa bago niya ngayon? Bakit mo siya patuloy na pini-PM o mini-message para magparamdam sa kanya? Need mo ng answer sa mga katanungan mo pero hindi siya sumasagot sa PM mo? Bakit ikaw lang yung nasasaktan ngayon na hindi ka niya pinapansin? Ikaw lang nga ba ang nagmahal? Mga tanong na ikaw mismo ang makakasagot at hindi siya. Dahil kung gusto mong makalimot, gusto mong makamove on, gusto mo siyang layuan, hindi mo siya i-message o i-PM. Kung may katanungan ka pero hindi ka niya nire-replyan at sinisin lang niya yung message mo, garantisadong ayaw niyang sagutin yung tanong mo na yun. At makukulitan lang siya sa kaka-message at kaka-PM mo sa kanya. At sa huli, ikaw pa rin yung matatalo. Ikaw pa rin yung masasaktan. Guys, kung gusto mong makamove on at tuluyan siyang makalimutan, do your best para makaiwas sa kanya. Tulungan mo yung sarili mong layuan siya. Dahil patuloy ka lang masasaktan at mahihirapan kung patuloy mo siyang lalapitan. Umalis na siya sa buhay mo eh. Ibig sabihin nun, hindi ka sapat para sa kanya. Dahil kung sapat ka nga para sa kanya, hindi siya maghahanap ng iba at iiwan kang mag-isa. Hindi mo mararamdaman yung loneliness at kalungkutan ng pagiging mag-isa. Hindi mo sisisihin yung sarili mo na hindi ka na talaga maganda, na hindi ka na ganun ka-appeal para sa mga mata niya. Dahil kung mahal ka niya, ikaw at ikaw ang pipiliin niya over anyone, over anything. Kasi ikaw, aminado ka sa sarili mo, kahit milyong-milyong tao pa ang maghabol sa'yo, hindi mo sila pipiliin over him or over her, di ba? Kasi nga, ganun mo siya kamahal. Ganun din naman dapat siya. Kung mahal ka niya, pipiliin ka niya kahit sino pa yung ilapit sa kanya, kahit sino pa yung ipakilala sa kanya dahil kontento at masaya na siya sa'yo. Kaya kung ayaw mo nang maulit yung feeling na yan, kung gusto mo nang makaiwas at makamove on dyan, umiwas ka na sa kanya ng literal. Dahil kung nagawa niya yan ng isang beses at naging successful siya, for sure, mauulit at mauulit yan unless baliin mo yung ritmo. Okay, proceed tayo sa ikapat na tip para tuluyang kang makalayo sa taong hindi marunong makontento ay sa pamamagitan ng paglagpas mo sa takot mo. Natatakot kang magsimula ulit dahil nasaktan ka niya. Natatakot kang magtiwala ulit dahil sa painful experience mo. Pansin mo ba kapatid kung saan nagmumula yung dahilan kung bakit ka nasasaktan ngayon? Dahil yun sa takot mo. Dahil takot kang masaktan ulit, hindi mo siya iiwan kahit paulit-ulit ka na niyang sinasaktan. Kung natatakot ka na magtiwala ulit, dahil din yun sa trauma, dahil sa mga ginawa niya sa'yo. Tingin mo ba, ano yung dahilan ng pain dyan sa puso mo ngayon? Dahil sa takot, di ba? Let me tell you something kapatid. Yang takot na nararamdaman mo is what keeping you away sa mga bagay na dapat mong matanggap. Ang takot na nararamdaman mo, yan yung dahilan kung bakit hindi mo nararamdaman yung dapat mong maramdaman sa tao o sa relasyon mo ngayon. At kung hindi mo lalagpasan yung takot mo na yan, tingin mo, sinong mahihirapan sa huli? Siya ba? O ikaw na takot sa pagkawala niya? Think hard kapatid, dahil kung tutusin, karapatan mong mahalin tulad ng pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya. Dahil hindi ka naman nandito sa mundo para saluhin lahat ng painful experience sa buhay, di ba? Nandito ka para ma-experience o maramdaman yung creation ni God dahil anak ka ng Diyos. Kaya huwag mong hahayaan na kainin ka ng takot at tulungan mo yung sarili mong lagpasan yan dahil doon mo lang mararanasan at mararamdaman yung sarap ng buhay kapag nalagpasan mo yung kadiliman ng takot mo. Okay, proceed tayo sa ikalimang tip para maiwasan yung taong hindi marunong makontento ay sa pamamagitan ng hindi mo pagsasara ng puso mo sa iba. Tingin mo ba, kung ginawa mo yung tip 1 to 4, wala bang makakanotice sa'yo? Tingin mo ba walang ma-attract sa improvement mo sa sarili mo? Meron at meron kapatid, pero siguro kaya hindi sila nagpaparamdam ay kumukuha pa sila ng tiyempo o tinatansya ka lang nila. Pero kung hindi mo isasara yung puso mo sa iba, for sure, makikita nila yon at gagawa sila ng way para maging part ka ng buhay nila. At syempre, maging part sila ng buhay mo. Dahil guys, every single thing na ginagawa mo dito sa mundo will give you something in return sa future. Kaya huwag kang sumuko dahil lang nasaktan ka sa nakaraan.
Bagkus, gawin mong lesson learned yan na magagamit mo sa future. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Aquino Saji Takdang na watching from Singapore. Stay safe po dyan, ma'am. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din kay Melboy Manabat. Shoutout din kay Miss Lentot na watching from Hong Kong. Shoutout din kay Miss Jean Colohia na watching from San Francisco, Agusan del Sur. Kay Miss Nariza Bantosila na watching from Doha, Qatar. Stay safe po dyan, ma'am. Ingat po kayo dyan. Sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakasubaybay sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagian yung pagsuporta at panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa natin ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko. At pakishare nyo na rin po sa mga lovers nyo na nangangailangan ng ganitong tips, ideas, and advices para nakatulong na po kayo sa kanila. Nakatulong din po ako sa kanila. So ayun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana magkita-kita pa tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. Peace. Whenever your heart is broken